Now, tonight, since lockdown is an opportunity to share the good news of all the people, most especially, I believe, ako'y naniniwala, and I have hope in my heart that there are some people who are watching this right now who did not yet decided to follow Jesus, to believe on our Lord Jesus Christ. I would like to take the opportunity to share the good news or the gospel, especially sa inyo na mga baka. Ngayon lang nakarinig nitong mabuting balita. Ang tawag dito ay Ebanghelyo, sapagkat ang dala nito ay good news. Sa paligid natin, puro bad news. Bawat balita na tignan mo ngayon, bad news. Kanina, medyo nanghina ako nung nabasa ko narinig ko sa balita, 2005 yata, or more than 2,000 namatay within 24 hours sa United States. No? And iba pa yung mga namamatay sa Europe. Iba pa yung sa Pilipinas. Kaya salamat na lang at kanina medyo isang mabuting balita na more than 400 ang mga nakapag-recovered na sa Pilipinas. And this is a good news. No? Ganun pa man, mawawalang kwenta ang lahat ng mga napahintulot. Nakikita ko po kasi itong nangyayaring ito sa buong mundo ay hindi lamang aksidente. Ito ay napahintulutang mangyari dahil may kadahilanan. Nais din kunin ng Diyos ang atensyon ng mga tao na masyadong nagpapakabala sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero nakakaligtaan nila na sila mismo, they are in need of Savior. And when I'm talking about Savior, I am not just talking to the one who can save you from damnation. Hindi lamang po iyong ikaw ay ililigtas sa impyerno. Diyan tayo kasi nasanay. Kapag naririnig na natin ang pagliligtas ni Jesus, ang kaagad na nasa isip natin, kaya tuloy, maraming mga tao ang gustong tumanggap kay Jesus, manampalataya kay Jesus dahil takot sila sa impyerno. Sa isip-isip nila kung totoo talagang impyerno, mabuti pang tanggapin ko na siya, total wala namang mawawala sa akin. Yun ang mali. At ginagawa tuloy ng mga maraming tagapangaral at ng mga pastor ang impyerno bilang panakot sa mga tao para sila lang ay maniwala kay Jesus o tumanggap kay Jesus. At huwag din nawa na gawin nating panakot itong virus o itong nCovid para lang ang mga tao lumapit sa Diyos. Bagamat nandyan ang problema, pero nakikita kong hindi pa rin makatarungan na takutin natin ang mga tao para lang sila lumapit sa Diyos. Ang gospel na bigay ni Jesus ay isang ebanghelyong nagpapalaya sa mga tao. Nagpapalaya in a sense na hindi ito sa pilitan, kundi sa mga taong pinili, tinawag, sa mga taong
Kumilos ang Santong Espiritu at kinalawkaw ang kanilang puso at damdamin. Naliwanagan ang kanilang mga puso't isip at napag-unawa nila na may Diyos na nagmamahal sa kanila at napagtantu-tantu nila na sila'y balang araw mamamatay, mawawala sa mundo at saan patutungo ang kanilang kaluluwa. Napagtantu-tantu nila na may Panginoong lumikha sa kanila at ngayon nakaisip sila ng mga taong ito ay kailangang magbalik sa Diyos, sa lumikha sa kanila. Akala kasi natin, gaya po ng mga madalas na ating nababasa kapag tayo ay dumadalo ng mga burol, ng mga lamay, meron tayong mababasa doon, umuwi na sa kanyang Creator. Went home sa kanyang manlilikha. Kaagad ang iniisip natin, every people na namatay, automatic silang umuwi sa manlilikha. Automatic silang naliligtas. Automatic silang nakikita ang Panginoon. Well, ayon na rin po sa banal na kasulatan, hindi naman po lahat ng mga tao, bagamat tayo ay mga nilikha, ayon sa bangis ng Diyos, ay automatic na uuwi sa ating Panginoon kapag tayo ay pumayao na o namatay na. Hindi po yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang mga tao, kaya si Jesus ay pumarito. Kaya siya nangaral. Sa kanyang pangangaral, mararamdaman mo kung paano niya inintroduce ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Mararamdaman mo sa kanyang mga pananalita at sa kanyang mga aral kung paanong gustong ilapit ng Diyos ang mga tao sa kanya. Dahil ayaw ng Panginoon na sila'y mapahamak at ayaw ng Diyos na isa man sa atin ay mapahamak. Kalooban niyang tayo ay maligtas. Ayaw niya na isa man ang magperis. Kalooban niya na ang mga tao ay maligtas. Subalit, lahat po ng mga nakikinig ngayon, pumarito siya, ipinakilala nga niya sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Nagpalaya siya ng mga demonyo, nagpagaling siya ng mga may karamdaman, nagpakain siya, nagpakita siya ng mga iba't ibang klaseng himala upang ang mga tao ay maniwala na siya nga ang sinugo ng Diyos Ama. Pero bandang huli, tinupad niya ang dapat tuparin ayon sa nasusulat. Ito ay ang mamatay siya sa krus. Bagamat hindi naman siya dapat mamatay, pero kailangan siyang mamatay. Ang dahilan nito, kailangang magbayad, kailangang may magbayad sa pagkakasala natin. For all have sinned and fall short of the glory of God. Nagkasala ka. Nagkasala tayo. Huwag mong isipin na ang mga makasalanan ay yung lang mga nasa bilangguan. Huwag mong isipin na ang mga makasalanan ay yun lang mga kriminal. Bagamat kayang patawarin ng Diyos maging ang mga kriminal, bagamat kayang patawarin ng Diyos maging ang mga nasa munting lupa, kayang-kaya ng Diyos patawarin ang pinakamasalanang tao kung sila ay luluhod sa kanyang harapan, mananampalataya, hihingi ng tawad, kikilalanin si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon nila. Kayang-kayang iligtas ng Diyos ang mga tao na kakit na sila'y pusikit na makasalanan. Subalit ikaw na baka inaakala mo, nako mo, yung kasalanan ng iba ay mas matindi sa kasalanan mo, iniisip mong
ang kasalanan mo ay kokonti at hindi mo deserve ang impyerno o ang mawalay sa Diyos. Kapatid ko, pakinggan mo ito. Wala sa liit o laki ng kasalanan. Nang isinilang ka sa mundong ito, hindi mo pa alam ang mabuti at masama. Pero tayo po itinuturing na ng makasalanan ng Diyos. Kabilang tayo sa mga lahi ng unang Adan, kabilang tayo sa mga lahi ng ating nununo na walang iba kundi si Adan na nagkasala at lahat tayo ay napahamak na kasama niya. Kaya bumaba, kaya ipinagkaloob sa atin si Jesus, kaya isinugo siya ng Diyos Ama dahil nga nagkasala tayo. Walang naging qualified. Ang lahat ay makasalanan. Ang lahat ay nagkasala. So ang tao ay nangangailangan ng isang tagapagligtas. Huwag mong isipin ng relihiyon mo, dahil siguro may relihiyon naman ako, hindi pa ba sapat ito? Hindi makakapagligtas ang relihiyon. Walang anumang relihiyon sa mundong ito, kahit na pa ang born again, hindi ka pwedeng iligtas ng born again. Si Jesus lang ang pwedeng makapagliligtas sa iyo. Walang relihiyon, walang denominasyon, walang anumang saman sa mundong ito ang aangkin. Maliligtas kayo kung kayo'y aanib sa amin. Wala ito sa pag-anib. Ito ay isang personal o individual na pagpapasya na gagawin ng isang tao. Hindi rin dahil akala mo kayo ay pamilyang Katoliko, automatic Katoliko ka na rin. Pamilyang born again, automatic, akala mo born again ka na rin. Hindi ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasang inialok ng Panginoon, ito ay isang personal na pagpapasya na dapat gawin ng isang tao. Kung tatanggapin mong ikaw ay nagkasala, makasalanan, and in need of Savior. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa kanyang harapan, lalo na sa panahong ito. Nakikita na natin kung gaano kahirap. And COVID pa lang yan. Marami nang pinahihirapan. Paano pa kaya kapag ang tao ay mawalay ng walang hanggan sa lumikha sa kanya? Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Kaya nga ang Panginoon sa panahon ito, ramdam ko ang kanyang Santong Espiritu na kumikilos at nag-aanyaya sa mga maraming tao sa sanlibutan. Lalo na ikaw na ngayon, nandiyan ka parang survival of the fittest ang tingin mo sa buhay at sa sanlibutan ngayon. Well, there is one person I know who can help you survive. Not only iniisip mong mag-survive ka kung mayroong mga pagkaing magdadala sa iyo. Not only iisipin mo mag-survive ka kung walang mai-infect sa inyong pamilya. Well, I'm talking about a different kind of survival. Because all the people in the world today, may COVID o wala, may virus o wala, they need to be saved. They are in need of Savior. Hindi magiging kompleto ang buhay kung wala si Jesus. Naalala ko sa Juan
6:26-29, sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Tignan niyo, kasi maraming mga tao ngayon, minsan, kaya lang lumalapit sa Diyos dahil sa himala. Meron lang kasing hinihingi, meron lang kasing kailangan. Hindi naman tayo pwedeng magbo-born again ka na dahil may tumutulong sa'yo. Hindi. No? Hindi natin pwedeng gawin yung, tutulungan kita, mag-born again ka na. Hindi ganun ang born again. Mali yan. Hindi yan ang naaayon sa banal na kasulatan. Hindi po kasi puwersahan. Hindi sa pilitan ang kaligtasan. Dito, narinig natin kung paano itinama ni Jesus ang mga tao na kunwari naghahanap sa Kanya. Pero ang motibo at ang intention ay hindi naman talaga si Jesus ang hinahanap. Nangangailangan lang sila ng relief, nangangailangan lang sila ng tulong, nangangailangan lang sila ng blessing, nangangailangan lang sila ng himala. Bagamat si Jesus ay nagpakain, bagamat si Jesus ay tumulong, bagamat siya ay nagpagaling at nagpala. Pero ayaw niya na ang mga tao ay makaligtaan nila. Hindi talaga ang pagkain, ang material na bagay sa mundo, ang solusyon para sila mabuhay. Ang talagang solusyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyon ang binigyang diin ni Jesus. Sapagkat lahat naman ng mga bagay dito, mag-survive man tayo, pero mamamatay pa rin tayo. Kahit ba naman yung mga pinagaling ni Jesus 2,000 taon na ang nakakaraan, 2,000 years ago na, pinagaling sila, pero ngayon namatay sila. Hindi naman lahat ng mga pinagaling ni Jesus during that time ay nabuhay ng tuloy-tuloy, namatay din. Pati yung mga pinakain niya, namatay din. So ang point doon ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong maging aligaga para sa mga pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sino yon? Ang sabi niya, ako, na anak ng tao, ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito. Dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Kaya, tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang pinapagawa ng Diyos? Wow, ito'y napakagandang tanong na marahil tanong din ninyo. What must we do that we might do the works of God? Ito, sumagot si Jesus. Ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Believe in the Lord Jesus Christ. Maniwala kayo kay Jesus. Yan ang sentro ng Ebanghelyo. Huwag tayong maniwala sa reliyon, sa Diyos tayo maniwala. Pwede kayong iligaw ng relihiyon, pero kay Jesus, makasisigurado kayo, hindi kayo ililigaw ng ating Panginoon. Huwag mong sabing, may relihiyon ako. Huwag mong ibase ang iyong pananalig at pananampalataya sa relihiyon mo. Nagkakamali ka. Ibase mo ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan ang kalooban ng Ama, to believe on our Lord Jesus Christ. Why? Because He is the only one who can save you. Wala nang iba. Alalahanin mo siyang namatay para sa iyo. Siya lang. Kaya kailangan mo siyang salpantayanan.
maniwala, believe. Bakit? Anong nagagawa ng ating pagsampalataya sa Kanya at tayo maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Just like what John 3:16, for God so loved the world who gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him will not perish but have what? Everlasting life. Why believe was so important? Bakit kaya ang pananampalataya ay napakahalaga? Bakit ito napaka-importante? Alam nyo bakit? Marami kasing mga naniniwala sila sa kanilang mga mabubuting gawa. Iniisip nila dahil sila'y mabuti, dahil sila'y maraming tulong na nagawa, dahil iniisip niya, naging mabuting tao naman ako, iniisip niya, marami naman ako mga natulungang tao, marami ako mga sakripisyong nagawa. Iniisip niya tuloy dahil sa mga gawa niya ngayon at doon siya nananampalataya, akala niya maliligtas siya. Kaya nga, solely ang nakasaad sa kasulatan, solely, ito lang ang nakasaad, believe on the Lord Jesus Christ, not of your own good works. Hindi sa iyong mabuting gawa. Hindi rin sa relihiyon mo. Hindi rin sa pastor, sapagkat kaming mga pastor, hindi namin kayo pwedeng iligtas. Kami mga instrumento lang ng Diyos na tagapaghatid lang ng mabuting balita. Wala sa aming kamay upang kayo'y maligtas. Ibinabahagi namin ang Kanyang salita upang kayo'y magpasya. Upang kayo ay makapagpasya at sa inyong pagpapasya, maniwala kayo na siya ang sinugo ng Diyos Ama. Hindi kaming mga sugo, siya ang isinugo. Sapagkat walang sugo sa sino man sa sanlibutan ito ang pwedeng magligtas sa inyo, kundi sa ating Panginoong Yesus. Tanging siya lang. Whosoever believe on Him will not perish, but have everlasting life. Alam mo, kapatid, kababayan, kaibigan, maligtas ka man ng N-COVID, mag-survive ka man ng gutom o sa famine, mamamatay ka pa rin. Pero kung sinampalatayanan mo si Jesus, ngayon pa man, ay bibigyan ka na niya ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang po yung kapag ikaw ay mamamatay na, tsaka mo lang makikita yung eternity. Hindi. Ayon sa Biblia, ngayon, now. Pag sinampalatayanan mo, ngayon pa man, sa tulong at Santong Espiritu, mananahan siya sa iyo. At sa pamamagitan ng pagtahan niya sa iyo, mararanasan mo ang buhay. At kung paano ang mabuhay. Una, patatawarin ka sa iyong mga sala. Gaano man kalaki ay iyong mga sala, patatawarin ka dyan ng Panginoon. Huwag mong isipin na ang Panginoon ay namimili siya ng mga kasalanang pinapatawad niya. Walang malaki, walang maliit ang hindi kayang patawarin ni Jesus. Alam mo, pangalawa, pagkatapos kang pinatawad ni Jesus, lilinisin ka ng kanyang banal na dugo. Ang banal na dugo ay makapangyarihan. Itong maghuhugas ng iyong kasalanan, hindi ang bautismo. Hindi yung kapag nilubog ka sa tubig, hindi nakakapaglinis ng kasalanan. Ang totoong nakakapaglinis ng kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo. At mararamdaman mo unti-unti ang pagbabago. Hindi sa iyong sariling sikap. Alam ko, maraming mga bagay na minsan nakasanayan natin, na naging bisyo natin, na naging habit natin tuloy. Pero unti-unti,
Kung magpapatuloy ka, kung mananahan ka, kung susunod kang tuloy-tuloy sa Kanya, mararanasan mo kung paano kang palalayain ng Panginoon sa mga samot-saring bisyo ng buhay. Mahirap mang gawin sa sarili, pero sa tulong ng Santong Espiritu, mararamdaman mo kung paano siya gagawa at kikilos sa iyong buhay. Huwag ka lang magkikwit. Huwag ka lang padidiscourage. Huwag ka lang mag-give up, sapagkat hindi naman instant ang pagbabagong mangyayari sa iyo. Habang sumusunod ka, habang nagpapatuloy ka sa pagsunod sa Kanya, at saka mo unti-unting makikita ang Kanyang grasya na gumagawa at nagtatrabaho sa iyo. Unti-unti mong madarama kung gaano kabisa ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang salita at ang Santong Espiritu sa iyong buhay na nagtatrabaho at gumagawa araw-araw. Yan naman ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi niya ito ginagawang instant, sapagkat gusto rin ng Panginoon sa araw-araw ay maranasan natin ang Kanyang kabutihan. Patatawarin niya ang nakaraan. Patatawarin niya ang kasalukuyan. Patatawarin din niya maging ang hinaharap. God will justify you. All because of Jesus Christ. Mararamdaman mo ang tunay na buhay. Mararanasan mo ang tunay na buhay. Madarama mo ang mabuhay bilang isang nilalang niya, kalakip ang kapayapaan na hindi mo nadama minsan sa iyo. Kalakip ang kagalakan ni hindi mo naranasan minsan sa iyo. Akala mo kasi ang kagalakan, ang joy, nakadepende sa mga kung anong meron ka, kung anong nabibili mo. Akala mo kasi sasaya ka lang kapag meron ka nito, pero sa Panginoong Jesucristo, hindi nakasalalay kung anong meron ka o kung ano ang magagawa mo. Ang kagalakang ibibigay niya ay purely magmumula sa Kanya sa tulong ng Santong Espiritu. Yan ang mabuhay. Yan ang mabuhay. At saka mararanasan mo ang kaligtasan. I'm sure all of us, we will be going to die and leave this body soon. Unahan lang yan. But I believe we are the last generation, and we will be going to witness the coming of our Lord Jesus Christ. He's coming back soon. I pray many of us will no longer taste death, but we will see Jesus Christ coming at kukunin niya tayong lahat. Yan naman, kapatid. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Hindi ito ang tunay nating tirahan. Kaya nga, huwag tayong masyadong ma-engross sa mundong ito. Huwag kang masyadong padala sa mundong ito. Huwag mong masyadong ikapit ang sarili mo sa mundong ito na para bagang hindi ka papanaw o mawawala. Papanaw ka, mawawala ka. Gaano man kalaki ang naipundar mo sa mundong ito, maglalaho yan, mawawala yan, hindi yan mananatili sapagkat walang anumang permanente sa mundong ito. Ang mahalaga ay iyong walang hanggan. At sino ang may kapangyarihang magdala sa atin doon sa walang hanggan? Walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoon. And so therefore, kaya magkakaroon ka ng pag-asa at magkakaroon ka ng will to live sapagkat alam mo, masaya ang mabuhay ngayon kasi alam mo, hindi lang pala dito sa mundo matatapos ang mundo, ang buhay. Hindi lang pala dito sa mundo matatapos ang buhay. Marirealize mo, mayroon pang buhay na inaabangan mo someday. At iyon ang tunay na buhay. Ang makapisan natin siya, ang makasama natin siya sa pangwalang hanggan. Palakpakan po natin siya. Yan ang ebanghelyo. Alam mo,
Marami kasi mga tao ngayon after lang sa heaven pero hindi sila after sa Diyos. Ito yung mga taong gustong maligtas. Kaligtasan lang. Security lang. Pero ayaw naman nila ang Panginoon. Mali! Anong kwenta ng langit kung wala ang Diyos? Ang langit ay langit dahil sa Diyos. Ang paraiso ay paraiso dahil sa Diyos. Alisin mo ang paraiso, alisin mo ang paradise, ang langit, basta nandyan ang Diyos, masaya ang buhay. Ang importante, kasama siya. Hallelujah. Ang mahalaga, ang makapisan natin siya. Yan ang importante. Mali kasi yung mga, hoy, lumapit ka na sa Diyos, tanggapin mo na si Jesus para mapunta ka sa langit. Hindi. Yan na naman ang isang pagkakamali tuloy ng mga maraming tagapangaral. Ginagawa na naman nating parang pamain ang langit. Ayaw ng Diyos yan. Hindi ko pwedeng gamitin pamain ang langit para lang kayo lumapit sa Kanya. Sapat na sa akin ang lapitan ninyo ang Diyos. Ngayon at magpakailanman, Diyos lang ang solusyon. Siya lang ang sagot. Siya lang ang kailangan. Siya yung buhay. At siya rin yung maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung kaya ngayon ako'y nakikiusap sa inyo, kung meron po kayong dapat gawin ngayon, get right with God. That's all. The message, the gospel, is simply, get right with God. That's all. How? Come to Him. Diretso. You can come directly to the Father because He's willing to listen to your prayer. That is what God wants you to do. Go ahead. Diretso na kayo sa Kanya. No one cometh to the Father except through me, ang sabi ng John 14. Walang makakalapit sa Diyos liban sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ko. Sino yon? Si Jesus. So walang ibang ibinigay na pangalan sa ilalim ng silong ng langit liban sa pangalan niya. Sino? Si Jesus. Siya lang. Siya lang ang may kakayang magligtas sa inyo. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, tapusin ko na ito. Inaanyayahan kita. Magpasya ka. Alam mo, malungkot ka. Sigurado. Nararamdaman mo yan. Just like any other human being now. But Jesus can help you. You probably feel this emptiness lingering in you. Some of you want to commit suicide. No. That's not the solution. You can come to Him. He is our hope. He's the only one who can save you. My friend, if you are willing to come to Him, will you please, right now? Alam ko, nanonood ka ngayon. Alam ko, ang daming mga sumusut-sut ngayon sa iyong kaisipang mga negatibo, mga pagdududa. Kapatid, pagbigyan mo si Jesus sa buhay mo. Isang tabi mo lahat yan. At ngayon, magpasya ka. Isigaw mo sa iyong puso, Panginoon, Ikaw ang kailangan ko. Alisin mo yung mga pag-aalinlangan. Alisin mo yung mga pagdududa. Alisin mo yung takot. Lumapit ka sa Kanya at sumunod ka sa panalangin ito. Kung ikaw ay nanonood, bigkasin mo lang ito mula sa iyong puso. Sabihin mo. Hindi ko sinasabing pagkatapos mong sinabi ito, automatic kang maligtas. Kung sinabi mo ito ng taos sa iyong puso, at ramdam mo ang Santong Espiritu na kumikilos sa iyo. Hindi dahil napipilitan ka, subalit ramdam mo siyang tumatawag sa iyo ngayon.
sumunod ka sa dasal nito. Sabihin mo, Panginoong Yesus, kayong oras na ito, isinasantabi ko ang aking sarili at ako'y nagpapasya. Natanggapin ka at kilalanin bilang aking tagapagligtas at aking Panginoon. Inaamin ko po na ako'y isang kasalanan, nagkasala. Patawarin mo ako. Linisin mo ako ng dugo. Bigyan mo ako ng bagong buhay. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, pero sa bagong buhay na ibibigay mo sa akin na mula sa iyo, alam kong magagawa ko ang iyong kalooban. Sa oras na ito, tulungan mo akong sumunod sa iyo. Tulungan mo akong makilala pa kita. Tulungan mo akong maranasan pa kita. Sa sandaling ito, Panginoon, ikaw lang ang tanging kinikilala ko na namatay para sa aking sala. Ikaw, si Jesus, na Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Pinupuri kita, dinadakila, Panginoon. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen. Panginoon, idinadalangin ko rin po ang taong iyan na tumanggap sa iyo. Kumilos nga ang Santong Espiritu sa kanyang buhay. Hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, habang narinig niya ang aking dasal para sa kanya, madama ang iyong presensya. Lukuban siya ng iyong buhay. Ipagkaloob mo ang iyong ipinangakong buhay sa kanya sa tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu. Sa oras na ito, Panginoon, Panginoon, kung mayroon siyang karamdaman, pagalingin mo siya. Kung mayroon siyang dinaramdam sa kanyang katawan, pagalingin mo siya. Kung mayroon siyang nervyos, mayroon siyang takot, anxiety, kapayapaan mo maghari sa kanya. Mayroon siyang worry, Lord, ipakita mo na ikaw ang kanyang provider. Salamat po. Pagpalain mo ang taong ito, O Diyos. Pinagkakatiwala ko siya sa iyo. Sa kanila na mga nanonood, pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.